Hello po, this is Nehemia Sayuhay, ang inyong learner. Welcome po kayo sa aking channel. Welcome rin po kayo sa aking Preach from Home program. Narito na po tayo sa ikalawang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto at ngayon ay nasa chapter 9 na po tayo. At ang video ito po ay bibigyan po natin ng titulo na Whoever sow sparingly will reap sparingly, and whoever sow generously will reap generously. At ang video po ay susunod na after a short intro. Magandang gabi mga kapatid, muli tayo mag-aral ng banal na salita at sa pagkakataong ito narito na po tayo sa ikalawang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto at ngayon po ay nasa chapter 9 na po tayo. Pero bago tayo pumunta sa chapter 9 ay muli nating sariwain ang ating pong nakaraang video na binigyan po natin ng titulo na the grace that God has given the Macedonian churches. At mismo yung titulong yon ay kinuha natin mismo doon sa mismong kapitulo 8, na ikalawang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto at yun ay nasa verse 1. Ganito po ating mababasa. And now, brothers and sisters, we want you to know about the grace that God has given the Macedonian churches. Dito natin po kinuha yun. At ngayon po ay pupunta na po tayo sa chapter 9. At ganito po ang ating mababasa sa chapter 9. 2 Corinthians chapter 9 verse 1. Ganito po ang ating mababasa. There is no need for me to write to you about this service to the Lord's people. Yung sinasabi niyang service na ito ay yun nga yung abuloy. No, si Apostol Pablo ay lumilikom ng mga abuloy sa iba't ibang mga churches at dinadala nila sa Jerusalem. At yung sa chapter 8, ang binida po nila doon ay ang binida po ni Apostol Pablo doon sa chapter 8 ay yung kagandahang loob, no, yung biyaya na galing po sa Macedonia. Ang Macedonian churches po ay dumanas na ng kagutuman at naghihirap din sila at sobra ang kanilang kahirapan. Pero ibinida ni Apostol Pablo na kabila ng kanilang kahirapan, higit sa kanilang kaya ay nagbigay sila ng tulong sa Jerusalem. Okay, so sa Tagalog po, nung ating binasa sa ikalawang Korinto, kapitulo 9, talatang 1, ganito po ating mabasa, sapagkat tungkol sa pangangasiwa, yun po yung service na kanyang sinabi doon sa English, pangangasiwa ng mga abuloy sa mga banal, ay kalabisan na sa akin ang isulat ko pa. Pero isinulat pa rin niya na po. So, sa verse 2, ganito po ating mababasa, for I know your eagerness to help, and I have been boasting about it to the Macedonians, telling them that since last year, you in Achaia were ready to give, and your enthusiasm has steered most of them to action. Naging halimbawa kayo. No? Ibinibida ko nga sa mga taga-Macedonia yung inyong eagerness to help. Ganito po ating mababasa sa Tagalog. Ang sabi po sa ikalawang Korinto, kapitulo 9, talatang 2, sapagkat nakikilala ko ang inyong sikap na aking ipinagmamapapuri tungkol sa inyo sa mga taga-Macedonia na ang Akaya, part po ng Korinto, no, ay naghahandang 1 taon na at ang inyong pagsisikap ay nakapagpaudyok sa lubhang marami sa kanila. So, naging halimbawa sila ng pagbibigay, kaya ang ibang mga churches naman ay nalikuman din ni Apostol Pablo ng mga kaloob o ng mga abuloy para makatulong doon po sa naghihirap ng mga kapatid doon po sa Jerusalem. Ngayon, pabasahin po natin ang verse 3 ng 2 Corinthians chapter 9. Ganito po ating mababasa. But I am sending the brothers in order that our boasting about you in this matter should not prove hollow, but that you may be ready as I said you would be.
So, kita natin, sabi ni Apostol Pablo, pinadala ko yung mga kapatid, no? Para wag naman mawalan saysay yung pagbibida ko tungkol sa inyo, sa kayo sobrang mapagbigay, no? Wag naman maging baliwala, ano? So, ito ay isang magandang ebidensya na sila mismo ang makakita ng inyong generosity. Ganito po natin mabasa yan sa Tagalog. Ikalawang Korinto, Kapitulo 9, talatang 3, Darapat sinugo ko ang mga kapatid upang ang aming pagmamapuri dahil sa inyo ay huwag mawalan ng kabuluhan sa bagay na ito na ayon sa aking sinabi, kayo'y nangakapaghanda na. So, sabi niya doon sa mga kapatid, puntahan nyo na yung mga taga-Akaya, handa na yung kanilang mga abuloy, pipick upin na lang. Okay, verse 4 ng 2 Corinthians chapter 9, ganito po ating mabasa. For if any Macedonians come with me and find you unprepared, we, not to say anything about you, would be ashamed of having been so confident. So nakakaya naman, ano? No, pag nagdala ako ng mga taga-Macedonia, binibitaw kayo sa mga taga-Macedonian. Tapos hindi pala ninyo naihanda yung inyong ipinangakong abuloy, nakakaya naman. Hindi naman kayo ang nakakaya kundi kami. Ganito po ang mababasa natin sa Tagalog, Ikalawang Korinto, Kapitulo 9, talatang 4. Baka sakaling sa anumang paraan kung magsirating nakasama ko ang ilang taga-Macedonia at kayo'y naratang hindi nahanda kami upang wag sabihin kayo ay mga pahiya sa pagkakatiwalang ito. Diba, nakakaya naman, ang binibida ko kayo tapos hindi naman kayo handa. So, sa 2 Corinthians chapter 9 verse 5, ganito po ating mabasa. So, I thought it necessary to urge the brothers to visit you in advance and finish the arrangement for the generous gift you had promised. Then it will be ready as a generous gift, not as an grudgingly given. Okay? So, sa Tagalog, ganito natin mabasa yan. Iniisip ko ngang kailangan ipamanhik sa mga kapatid na maunang pumarihan sa inyo at ihanda agad ang inyong abuloy na ipinangako ng una upang ito'y maihanda na gaya ng abuloy at hindi gaya ng sapilitan. Okay, so 2 Corinthians chapter 9 verse 6, ganito po ating mabasa. Remember this, whoever sows sparingly will also reap sparingly, and whoever sows generously will also reap generously. Ito madalas natin binabasa ito sa Tagalog at ngayon babasahin ko sa Tagalog. Ang sabi po ng banal na kasulatan ay ganito. Ikalawang Korinto, Kapitulo 9, talatang 6. Darapat sinasabi ko, ang naghahasik ng bahagyana ay nag-aani naman ng bahagyana at ang naghahasik ng sagana ay mag-aani namang sagana. Kung ikaw ay pangarmer, kung ang konti lang itinanim mo, huwag ka nang umasang marami ang aanihin. So, kung ikaw ay nagtanim ng kakaunti, natural, kakaunti rin ang iyong aanihin. Okay, so 2 Corinthians chapter 9 verse 7, ganito po ating mabasa. Each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giving. Hindi ko mabasa yung reluctantly. Ayan, reluctantly. Okay, muli kong basahin ang sabi, each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giving. Okay, so ang sabi po ng kasulatan sa Tagalog, ganito po ang ating mababasa, magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso, huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Okay, sa 2 Corinthians chapter 9 verse 8 to 9, ganito po ang ating mababasa. And God is able to bless you abundantly, so that in all things, at all times, having all that you need, you will abound in every good work.
As it is written, they have freely scattered in their gifts to the poor, their righteousness endure forever. Okay? So, sinasabi niyan, as it is written. So, ibig sabihin, ito ay quotation from the Old Testament at ang tinutukoy niya po ay nasa Psalm 112 verse 9. Ganito po ang ating mabasa. They have freely scattered the gifts to the poor, their righteousness endures forever. The horn will be lifted high in honor. Okay, so tandaan natin na kapag si Apostol Pablo ay sumulat at meron siyang gustong patunayan, kinukote niya yun sa Old Testament. Okay, so ang Tagalog po ng ating binasa ay nandun po sa Ikalawang Korinto, Kapitulo 9, talatang 8 hanggang 9. Ganito po ating mababasa. At maaring gawin ng Diyos ang lahat ng biyaya ay magsasagana sa inyo upang kayo na mayroong laging buong kaya sa lahat ay magsipanagana sa bawat mabubuting gawa. Okay? Gaya ng nasusulat, siyang nagsabog, siyang nagbigay na sa mga dukha, ang kanyang katuwiran ay mananatili magpakailanman. Okay, so sa chapter 9 verse 10, ganito ating mabasa. 2 Corinthians chapter 9 verse 10, now he who supplies seed to the sower and bread for food will also supply and increase your store of seed and will enlarge the harvest of your righteousness. Okay, sa Tagalog ganito po natin mababasa yan. At ang nagbibigay ng binhi sa nagkakasik at ang tinapay na pinapagkain ay magbibigay at magpaparami ng inyong binhi upang ihasik at magpaparagdag ng mga bunga ng inyong katuwiran. Na yung inyong katuwiran na kayo ay mapagbigay ay pasasaganain naman kayo nung mga nagbibigay ng ng binhi at nagbibigay ng tinapay. Okay, so 2 Corinthians chapter 9 verse 11. Ganito po natin mabasa. You will be enriched in every way so that you can be generous on every occasion, and through us your generosity will result in thanksgiving to God. So ito nga po yung madalas ko rin sinasabi sa aking mga sermon na ginagawa every Sunday, no, na paano ka aasahan ng Diyos, no? Paano ka bibiyayain ng Diyos, no? Ikaw ay napakaramot. Na kung ikaw ay nakita ng Diyos na ikaw ay mapagbigay, ikaw ay very generous, lalo niyang susuplayan ng marami ikaw para sa ganun ay meron kang maiibibigay. Sabi nila, bakit naman ako hindi ako bigyan ng pagpapala ng Panginoon? Paano hindi ka naman nagbibigay, maramot ka? So, ang bibigay ng Diyos, yung mapagbigay, para sa ganun ay marami pa siyang maibigay. Okay, so sa Tagalog yan ay ganito ating mabasa. 2 Korinto, Kapitulo 9, talatang 11, yamang kayo pinayaman sa lahat ng mga bagay na ukol sa mga kagandahang loob na nagsisigawa sa pamamagitan namin sa pagpapasalamat sa Diyos. Okay, sa verse 12, 2 Korinto, Kapitulo 9, talatang 12, ganito po ating mabasa. This service that you perform is not only supplying the needs of the Lord's people, but is also overflowing in many expression of thanks to God. Ito pinagmamamuri talaga ni Apostol Pablo yung kagandahang loob ng mga taga-Korinto, yung kanilang pag-aabuloy. Ganito po natin mababasa yan sa Tagalog. 2 Korinto, Kapitulo 9, talatang 12, ang sabi po ng banal na kasulatan ay ganito, sapagkat ang pangangasiwa sa paglilingkod na ito ay hindi lamang tumataklip sa pangangailangan ng mga banal, kundi naman umaapaw sa pamamagitan ng maraming pagpapasalamat. Okay, sa 2 Corinthians chapter 9 verse 13, ganito po ating mababasa. Because of the service by which you have proved yourselves, others will praise God for the obedience that accompanies your confession of the gospel of Christ, and for your generosity in sharing with them and with
everyone else. Na ganito po natin yan mababasa sa Tagalog. Ikalawang Korinto, Kapitulo 9, talatang 13. Ganito po natin mababasa yan. Na palibasay sa pagsubok sa inyo sa pamamagitan ng ministeryong ito, ay niluluwalhati nila ang Diyos dahil sa pagtalima ng inyong pagkakilala sa Ebanghelyo ni Kristo at dahil sa kagandahang loob ng inyong ambag sa kanila at sa lahat. Okay, so babasahin natin doon sa 2 Corinthians chapter 9 verse 14 to 15. Ganito po natin mabasa. And in their prayers for you, their hearts will go out to you because of the surpassing grace God has given you. Thanks be to God for His indescribable gift. No, ganito natin mabasa yan sa Tagalog. Ikalawang Korinto, Kapitulo 9, talatang 14 hanggang 15. Samantalang sila rin naman sa panalangin patungkol sa inyo ay nananamig sa inyo dahil sa saganang biyaya ng Diyos sa inyo. Salamat sa Diyos dahil sa kanyang kaloob na di masabi. Okay? So, yan po yung kabuuan ng chapter 9 na kung saan ay ibinibida ni Apostol Pablo ang kagandahang loob ng mga taga-Korinto. Sinabi nga niya na kayo binibida ko. So, nagpadala ako ng advance party para sa ganon ay maihanda ninyo na yung dapat yung ihanda na ipinangako na nung una at ito ay ma-pick up na. So, yan po yung chapter 9 at nagpapasalamat ako po sa inyo at patuloy ng inyong pagsubaybay. Ako po si Nehemia Sayuhay, ang inyong ka-learner. Labis po ako nagpapasalamat sa Diyos at sa inyo at sana po ay patuloy ninyo akong subaybayan sa mga susunod pang video na akin pong gagawin. Muli, maraming salamat po. To God be the glory. Kung nagustuhan po ninyo ang video ito, sana po ay mag-subscribe kayo. I-ring nyo na rin po yung bell para sa ganun ay ma-notify ka sa mga susunod pang video na akin pong i-upload. At sana po ay i-like nyo na rin po ito para sa ganun marami po mong ma-encourage na manood ng video ito. At kung gusto nyo bahagi doon po sa sinabi ng ating Panginoon Kristo ng pangaral ng Ebanghelyo sa lahat ng pinapaan, i-share nyo po ito sa inyong mga kaibigan. At kung meron po kayo comment, sana po ay mag-comment kayo. At sana po ay huwag nyo kalimutan na mga video ito nasa inyong harapan. At kung gusto nyo mag-subscribe, pindutin nyo lang po itong bilog sa akin pong likuran. Muli ako po si Nehemia Sayuhay, ang inyong learner. Labis po ako sa nagpapasalamat sa inyo. To God be the glory.